Kalaban ng tawag sa mga rebelding hindi sumasang-ayon sa pamumuno ni Marcos. Kaya isa-isa silang pinupuksa. Hoy! Sobrang mga pananakit, sobrang mga parusa. Pero sino kami para magsalita? Maghiwalay tayo! Ako na daw! Kapayapaan, kapalit ng kalayaan. Shit! My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ang martial law ay literal na nangangahulugang batas militar. Kaya malinaw na mas mahigpit ito at mas istrikto kesa sa batas sibil na karaniwang ipinapatupad sa halos lahat ng lupain. Ang dahilan kung bakit ito idideklara ay dahil sa nanganganib na kalagayan ng bansa. Udyok ng di masupil na kaguluhan at karahasan. Mga banta ng malawakang seguridad sa bansa at tangkang pananakop ng ibang bansa. Depende sa sitwasyon at bansa, ang martial law ay maaari ring ideklara kung may nangyaring matinding kalamidad. Nagkaroon ng pagkakataon ng taong magbago dahil limitado ang galaw. Kailangan sumunod ka kung anong idinidikta ng batas. Nandun ka, sumunod ka. Umamit ka na! Wala ka rin naman ang mapupuntahan. Ano, hindi ka pa magsasalita? Wala kang magagawa para pagsalitain ako. Kahit patayin mo man ako, walang salitang lalabas mula sa bibig ko. Walang iya! Tapos ang ikinabubuting isa ay unang-una yung pagkawala ng magnanakaw. Nabawasan man kung hindi man naubos, laking ibinawas ang taong masasama na magnanakaw. Pangalawa, yung disiplina sa mga kabataan na wala sa lansangan, unang-una dahilan ay curfew. Hoy, ikaw! Hoy! Takas ka pa? Di ba alam ko anong oras na? Ha? Di ba? Lumalaban ka pa! Di ka! Ayoko! Sumama ka! Hindi ka pwedeng mga tuwiran o magdahilan. At kung masama pa ang tama ng tabas ng bibig mo, maaaring mawawala ka na, hindi mo na makikita ang liwanag. Sa Pilipinas, tanging ang dating Presidenteng Marcos ang nagdeklara ng pinakamahabang martial law sa kasaysayan na umabot ng mahigit isang dekada. Maraming karapatang pantao ang nalabag at umabuso ang halos lahat ng makapangyarihang pwersa sa panig ng Pangulo. Halimbawa nito ay ang paghuli ng isang tao ng walang ebidensya at ang pagpataw ng sobra-sobrang parusa, tulad ng kamatayan at torture. Tinanggalan din ang mga tao noon ng karapatan na magsalita ng kanilang opinyon. Ang simpleng pagwiwelga ay kasalanan noon. Isa sa mga parusa na maaaring ipataw ay ang electric shock. Protesta na naman! Protesta! Protesta! Hindi na ba kayo natuto? Ha? Nasaan yung kapon? Ha?
Nasaan yung apo nyo? Sagot! Sumagot ka! Sagot! Sino leader nyo dyan? Ha? Sino yung leader nyo? Ha? Sino? Wait, ito ah. Bago ako mamatay, gusto mo uling sabihin? Darating din ang kalayaan! Tayo na nga to! Ray Sumailo, you have been condemned to die in the electric chair by a jury of your peers. Sentence imposed by a judge in good standing in this state. Do you have anything to say before sentence is carried out? Kaya! Nagtuturo ako sa Asian Institute of Management. Pagising ko sa umaga, lahat ng radyo off. There was no newspaper, no TV. I was at home. And then people were scared. Nasa US ako. Sabi pa nga ng ibang mga kasamahan ko, huwag ka nang umuwi. Ay, nakakatakot ang martial law. Ako ay nasa underground na. I was 23. Mga 20 years old lang ako noon. 25 po. 25 po. April 4, 1973. Walang katanong-tanong, umabot na kagad yung hataw ng baril, yung suntok, yung sipa, at saka yung sigaw na, dapa, dapa, dapa. Kaya sabi ko, sino kayo? Sabi niya, Manila Police Intelligence daw sila. Nilagay ako sa isang room na walang bintana. Tapos naka-chain ako sa bed. Practically every day, tinorture ako eh. I was ordered to remove my pants at pilit nilang pinasukan ng tingting ang aking penis. Pinilit akong umarin yung aking blusa. At doon, nilagay nila yung wire dito sa aking dito sa suso ko. Na napakasakit masyado. Pero kahit na marami ang bumabatikos sa pamamaraan ng pamamahala ni Marcos, ay hindi natin maikakaila na siya ay maraming naiambag sa ating bansa. Para sa akin, malaki na naging epekto ng martial law noong panahon ni Marcos. Dahil nung naipatupad niya ito, maraming nagbago at malaki ang nagbago sa Pilipinas. Lalo na nung napaitayo ang SLEX at NLEX, lalo na maraming center ang naipatayo, lalo na mga art center, mga center of the Philippines, at lalo na mga entertainment center, mga Aliw Theater, mga CCP at mga pa. Kaya napakalaki na iambag ni Marcos sa mga panahon niya. Ipinapakita ng kasaysayan na walang permanenteng kapayapaan sa lipunan ang pamamahala ng tao sa kanyang kapwa. Hinagpis, lungkot, at panghinayang ang palaging resulta. Ang totoo, Diyos lang naman talaga ang dapat na mamahala sa tao, hindi ang tao sa kanyang kapwa. Umunlad ang Pilipinas, bumaba ang crime rate, yumaman ang ating bansa. Ngunit sapat ba ito nakapalit para sa ating kalayaan? Lahat tayo ay may karapatang pantao, pero yun ay tinapaktupakan lang nila. Dapat ba tayo lumaban? Oo, para sa bayan. Kahit buhay mo yung nakasalalay? Oo, kaysa naman sa magpaalipin tayo nang hindi lumalaban. Hoy kayo! Sumama kayo sa amin! Ikaw! Halika dito! Sumama kayo! Ayoko sa amin! Sumama ka na! Ayoko! Ay! Mas malaya pa ang kamatayan kaysa sumailalim sa pamumuno ninyo. Ikaw, sino sa tingin mo ang kalaban?